Sa una palang paglantaw, madani ka na sa pagkamaanindot nga tan-awon sa kabukiran sa Balabag. Usa ka sityo sa lungsod sa Bayog, sa Zamboanga del Sur, sa Mindanao. Nahisama kini sa bagyo, ang inilang dakbayan sa amihanang bahin sa nasod. Tungod sa sobrang katugnaw sa Balabag, ilabi na inigabot sa sayong kagabion. Berde ang palibot sa maong sityo, tungod usab sa pagkabaga sa kakahuyan o kini nga talan-awon sa layo daw nagpangamay ang kinaiyahan tungod sa iyang pagkamadanihon. Apan bisan pamanini, usa ka dakong peligro ang gipasidaan sa kabukiran sa Balabag. Kaylap ang iligal nga pagmina sa bulawan dito o grabe ang polusyon gumikan sa paggamit sa mga minero sa iligal nga kimikal nga cyanide, mercury o nitric acid nga usa sa mga nagunang sangkap aron mahimulag ang mahalong metal gikan na sa mga bato nga gikalot sa kabukiran. Gatusan ka mga kilo sa cyanide, ammonium nitrate o blasting caps ang walay hunong nga gipang-ismagol pasulod sa Balabag sa mga gikatahong mga armadong financier sa iligal nga pagmina dito. Ang ammonium nitrate nga higpit na nga gidili sa nasod mao'y usa sa mga gigamit sa pagpabuto aron pagbangat sa Balabag Hill. Matag gabi, madungog ang sunod-sunod og dinagkong mga buto sa Balabag nga daw usa ka war zone o natad sa panggubatan tungod sa madunggan nga makusog nga mga pagbuto. Gikataho nga naglisod pag-ayo ang mga otoridad nga mapahunong kini tungod sa kakulang sa ilang mga personahe ug tungod usab sa pagkaylap na sa maong matang sa iligal nga operasyon. Halos dili na maihap ang mga tunnel sa Balabag ug gani usa ka tulunghaan dito ang gibakwit na sa mas luwas nga lugar tungod kay ang ilaw mismo niini nasuong na sa mga gagmayng minero nga wala nagunahuna sa mga kinabuhi sa mga nagtungha ng mga kabataan. Ang pangalan ko po ay si Arlene M. Nag-aral po ako sa Balabag Elementary School. Naglok mangguni nga kwano kanang inun sa mga classmate nga wanda ko kanang bangag ba niya mo eskilahan ay nangundang lang ni ingatumi sa Bayog kay wala gid ako kay nagni kayo nadug na kanda gyud lasting nadug na mo sa mga classmate nga kwanda ko nang lasting niya kwanda yun kanang nakaundang niya ang mga class upang balhin ni man sa tawag nila nga kwano kanang kubi ay gamay dami upang balhin. Ito, hinapunta namin mga yun kanang mayong na eskwelahan dito sa Balabag nga kwano kanang mayong tapos ang buhang tuhan ay naglok na lang kung undang-undang na lang mo kay nalang ni kayo kapan sa mga eskwelahan mo kay naglok man sa mga classmate nga kwanda o kanang wanda ni among mukha wanda ni among eskwelahan bangag-bangag naman yun natin. Ngalan kasi Melinda Pinskeda. Nag-aaral ako dito sa Balabag Elementary School. Natatakot ako dahil sa liban namin mga tanim sa ilalim. Student Aquino, tulungan niyo kami para bigyan kami ng wala na yung lasting at mga tayo sa eskwelahan. Natabunan na lang sa mga punuan sa kahoy ang sakit nga kamatuoran sa Balabag ug ang walay hunong nga pagmina dito. Daghan na ang mga kinabuhing nakalas sa mga nahugno nga tunnel sa mga minero nga kasagaran nalubong nga buhi. Ang uban nakita na lang nga mga patay na. Ako si Bernardo Flores, isa ka isip nga kamantiro dito sa Balabag, Maynila. Ako'y anak nga nagtrabaho sa Umidan, isip espiritor. Dason, pagka human ato, nagpirit siya. Usog ang ulan, mga alas 3 sa hapon. Nahulog ang
landslide ang Milan, nahulog akong anak. Wala na akong makita hangtod karon. Itong September 16, nahulog siya hangtod karon. Pinapangita pa na mo akong anak na makuha. Tapos, akong tao nga magkuha ato sa akong anak. Wala na tao nga nanggahawa ng mga tao kay tungod nga lisod kayo trabahoon pagkuha. Hangtod karon, ang uban nga kauban ako nagpahuway na kay kapoy na pagkalot sa yuta. Karon duha na lang nabilin. Diha. Kaso ang gusto na kong umayong kuwan. Tabang nga paano makuha kong anak na para nga mahiruna bitaw sa paglubong. Diba akong pangarap sa akong anak, ako ipansyon. Para silbi nga bisag napansyon siya, handumanan ako sa akong anak. Kaya ang kanang bata ari di uso manggod, di ko basta-basta ang bata biyaan. Kaya gidamo ko anak kapatay niya, ingon siya. Ingon nak buhi mo kanak. Kinsay ka pagkaon ni mo nak, amo to nakahagit sa kuha. Why posible si Diyos pa? Ingon niya sa kuha. Amo to nga kung nahagit dito sa iya gud nga di pwede ko biya akong anak na di makuha. Mao ginako ko ang uban may mo sila nga nung daghan namatay diya nang wala makuha ari ko ang tao may problema. Kahit buto na siya, gusto ko siya kwaon ng hiro na akong anak. Maura na akong gikuan kasi nawagan ko ni President Nonoy Aquino kung unsay gusto niya nga kung mahimo nga matabang niya sa kuha nga makuha akong anak. Daw dili usab katuhuan ang kadaghanan sa mga child laborer o mga bata nga namuo bisan pa man sa kabugat sa ilang mga trabaho. Daw naisama na sila sa kabaw sa ilang pagtuman sa ilang inadlaw nga panginabuhi. Mga sinakong mga bato gikan sa gipabuthan nga mga tunnel ang kanunay nilang gipasan padulong sa mga bulmilan diin kini ginadugmo usa lamang sa mga proseso nga gigamit sa mga operator sa illegal nga mga minahan sa Balabang. Kining tanan mao'y sukli sa gamay nga kantidad sa salapi nga ilang gisugalan sa ilang kinabuhi. Ilang edad niyo mo? 15. Sa pangalan niyo mo? Juniper. Juniper? Juniper ang sa'yo apelyido? Bunyag. Ha? Lumbak. Taga-asa ka? Ano? Taga? Labag. Balabag. Nga nag-labor ka? Oh. Kakinsa, para kakinsa na? Muno. Kay Mono Silva? Umot lang ko Suma ibaligyan mo sa iya ha? Hindi. Lata ito. Halata. Pila edad niyo mo? 15. 15. Lalaki o babae? Laki. Pero taga-dari ka sa Balabag? Oh. Isa yung imong gidakyanan? Naldo. Ha? Naldo. Ay mo inahan? Pwede yan. Sige. Yes. Okay, diba? Dili usab igo ang gidaganon sa mga sundalo o kapulisan nga gipadalang ngadto sa Balabag aron mapahunong ang pagkaguba sa kabukiran. Mao kini ang giangko ni Natalio Bilio, miyembro sa Special Civilian Active Auxiliaries (SCAA) sa Philippine Army, ilawom sa 18th Infantry Battalion. Saksi si Bilio sa inanay nga pagkaguba sa kabukiran sa Balabag. Yung mga problema dito sa illegal miners, ang unang-una yung mga pagsabog. Nagpapaputok sila ng illegal na pagpaputok. Gumagamit sila ng mercury, cyanide, at saka yung pinaka highest na uri ng aksido na yun ay nitric acid. Ang problema din kasi dito sa isa sa mga small scale miner ay yung pagpakawala nila ng mga tailings nila na contaminated ng chemicals dyan mismo sa may sapa. Pinapakawalan nila ito at ito ay nakakalason sa
mga laman tubig sa sapa hanggang doon na sa baba. Kinatatakot lang namin ito ay magkukontaminate hanggang sa dagat pa. Yung pagkuha nila ng mga minerals na hindi sa tamang proseso, may mga namamatay pa nga, nadadaganan. Katunayan nga, may mga malalaking pagguho na ng mga lupa dyan sa baba na hindi man lang naaalam ng kinaukulan. May mga taong na sadyang nababaon na lang na buhay, saka walang kaalam-alam walang kaalam-alam ang mga kinaukulan nito, sir, na ito ay marisolba na sana. Nabalaka usab ang grupong ni Billy nga ang ugaw gikan sa mga tailing pond sa mga ginagmayng minero nakahatag na og kadaot sa uban pang mga sistema sa patubig sa Balabag tungod sa ilang walay hunong nga paggamit sa cyanide ug mercury. Tungod sa pagkaylap sa iligal nga pagmina sa Balabag, daw naisama na kini sa Gold Rush area sa Compostela Valley. Diin katusan ka mga pamilya ang nabuhi niining maong matang sa iligal nga panginabuhi. Wala usay permit gikan sa Mines and Geosciences Bureau, MGB, sa Department of Environment and Natural Resources, DENR, o uban pang mga ahensya sa kagamhanan o kapulisan. Ang mga financier niining maong matang sa iligal nga pagmina. Sila wala usay gibayad nga buhis ngadto sa kagamhanan. Ay katulad sa problema rin natin sa Pantukan and Diwalwal area, no? May Gold Rush area tayo rito, no? Na since I assume office here, na-realize ko na may problema yung area na yan about this, no? Naalarma usab si Haseldo sa nitabong pagbakwit sa tulungaan sa Balabag tungod sa pagmina sa mga gagmayng minero sa ilaw mismo niini. Bagong RD ngayon ng PNP, RD Director Estiles, we are asking their help kasi this involves yung explosives, ano? Pipila ka mga organisasyon, grupo, mga magbabalaod ug ingon man ang kompanya nga miauhag na sa kagamhanan sa hingpit nga pagpasirado sa mga iligal nga mga minahan sa tibuok nasod tungod sa peligro nga ikadulot niini. Ako po ay si Ernesto Mangao ng Barangay Dipore, Barangay Kagawan. Naghihingi sana ng tulong sa ating kagalang-galang na Presidente na kung mari ay ipasara na natin itong illegal mining dito sa Balabag kasi ang tubig na dumadaloy marumi, kontaminado ng mga chemicals, pati yung mga kahayupan namin dito na mamatay na pag nakainom sa tubig galing dyan sa Balabag. Wala namang mangyayari sa amin dito kasi wala naman silang tulong na binibigay sa amin. Lalo na yung mga tao na na-aksidente dyan, sa barangay pa rin namin na nanghihingi ng tulong. Hindi naman sila nagbibigay ng tulong sa mga tao na nagkakasakit dyan. Kaya, kumari, mahal na Presidente, isira nyo na itong Balabag illegal mining ito. Gatusan ka mga kinabuhi ang nakalas, kumikan sa illegal nga pagmina, dili lamang dinhi sa Mindanao, kundi hangtod na sa Luzon o sa Visayas. Misaad usab si Presidente Benigno Aquino nga iyang tapuson ang problema sa illegal nga minahan sa Bulawan ug sa uban pang dapit sa nasod ilawom sa National Anti-Illegal Mining Task Force.